Parang kuting na iniwan ka na lang sa isang tabi nung magulang mo. Parang ganun, pinabayaan. Parang ganun. Pero hindi nila inisip, nag-anak sila. Hindi nila inisip na kung kaya nilang buhayin o hindi. Nagkahiwalay kami nung nanay ko. Nung iniwan ako dun sa tita ko sa Quezon Province, iniwan ako ng mama at papa ko. Tapos yun nga, nung iniwan ako, sabi nila, babalikan daw ako. Isang buwan yata ako nung umiiyak. Kasi yun nga, iniwan ako ng mga magulang ko. Tapos sabi ni pangako nila, babalikan daw ako. Tapos hinintay ko lumipas yung mahabang panahon. Hinintay ko silang bumalik, tapos hindi na nila ako binalikan sa tiya ko. Siya pinagsasabihan ko. Sabi ko, kahit ikaw hindi lumaki sa magulang mo pa rin yun. Siguro ikaw may dahilan kung bakit kayo ipinamigay. Yun kung ibang bata na talagang ipinaampon, ay pag nalaman na sila ampon, hinahanap ang magulang, di ba? Kaya ikaw huwag mong tanim ng galit sa nanay mo. Yun ay may dahilan. Yung pagmamahal ko siyempre sa magulang ko, siyempre, parang masigit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko kasi doon nga ako nagsimula sa kanila. Kung wala sila, wala din ako. Matagal na panahong tiniis ni Vicky na mabuhay na wala ang ilaw sa kanilang tahanan. Maliit pa lang kasi siya nung siya'y inabandona ng sarili niyang ina. Upang maibsan ang mabigat na pasaning kanyang dinadala, hahanapin niya ang taong nagluwal sa kanya. Pinakbit ang pinaka-specialty ni Vicky, 30 years old. Sa lahat daw kasi ng putahing na iluto na niya, ito ang pinakamasarap. Swak na swak daw ang lasa. Tumatatak ang tamis, alat at maging pait na hatid ng sari-saring gulay na sahog nito. Pero isang kakaibang pait naman ang nananatili sa kanyang nakaraan. Ito ay ang katotohanang mahigit 2 dekada na niyang hindi nakikita ang ina na nag-iwan sa kanya. Parang kuting na iniwan ka na lang sa isang tabi nung magulang mo. Parang ganun, pinabayaan. Parang ganun. Pero hindi nila inisip, nag-anak sila. Hindi nila inisip na kung kaya nilang buhayin o hindi. 9 na taong gulang lamang daw si Vicky noon nung ipagkatiwala siya ng kanyang ina sa kanyang tiyahin. Nagkahiwalay kami nung nanay ko. Nung iniwan ako dun sa tita ko sa Quezon Province, iniwan ako ng mama at papa ko. Tapos yun nga, nung iniwan ako, sabi nila, babalikan daw ako. Yun na raw ang huling araw na nakita niya ang kanyang ina. Isang buwan yata ako nung umiiyak. Kasi yun nga, iniwan ako ng mga magulang ko. Tapos sabi ni pangako nila, babalikan daw ako. Tapos hinintay ko lumipas yung mahabang panahon. Hinintay ko silang bumalik, tapos hindi na nila ako binalikan sa tiya ko. Pero tila simula pa lang ito ng mga pagdaraanan ni Vicky. Sanhi ng matinding kahirapan, napilitan rin ang kanyang tiyahin na ipagkatiwala siya sa kanyang elementary school teacher noon. Ang pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng ina, pinunan ng mga taong kumalinga sa kanya. Kasi pinayahan ako ng guardian ko tsaka ng mga magulang ng friends ko. Sabi nila, intindihin mo na lang kung bakit ka pinamigay nung tunay mong magulang, ganun. Siguro nga hindi ka nila kayang buhayin, ganun. Hindi kayo kayang pag-aralin, kaya kayo ganyan. Binigay sa ibang tao pang mabigyan ng tamang education. Sa lahat ng pinagdaanang pagsubok ni Vicky, naging piping saksi si Aling Perla, ang kanyang elementary teacher na buong pusong nag-aruga sa kanya. Siya pinagsasabihan ko. Sabi ko, kahit ikaw hindi lumaki sa magulang mo pa rin yun. Siguro ikaw may dahilan kung bakit kayo ipinamigay.
Sa kabila ng katotohanang iniwanan ng kanyang ina si Vicky, hinihikayat pa rin siya ni Aling Perla na hanapin ito. Lalo pa ngayong ulila na rin si Vicky sa ama. Yun kung ibang bata na talagang ipinaampon, ay pag nalaman na sila ampon, hinahanap ang magulang, di ba? Kaya ikaw, huwag mong tanim ng galit sa nanay mo. Yun ay may dahilan. Kasing lamig man ng yelo ang puso ni Vicky, dala na ng nadaramang hinanakit sa kanyang ina. Dinadaig pa rin ito ng nag-aalab na pangungulilang kanyang pinagdaraanan. Yung pagmamahal ko siyempre sa magulang ko, siyempre, parang masigit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko kasi doon nga ako nagsimula sa kanila. Kung wala sila, wala din ako. Sa aming pakikipagkwentuhan kay Vicky, nalaman namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa kanyang ina. Salvacion Benamera Bonina ang buo nitong pangalan. Naglalaro sa pagitan ng 70 to 75 years old ang edad nito at ang huling balita na nasagap niya, kasalukuyan daw naninirahan ng kanyang ina sa probinsya ng Camarines Sur. Madilim pa noon pero bumiyahe na kami papuntang Bicol. Hindi iindahin ang 10 oras na biyahe. Matagpuan lamang ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Vicky. Siguro masasabi kong mahal na mahal ko siya. Kaya ako siya hinahanap. Dahil gusto ko siyang makita. Tapos gusto kong maramdaman na may nanay ako. Kalat na ang liwanag ng araw nung dumating kami sa Camarines Sur. Pero mahigit 4 na oras pa ang kailangan naming bunuin upang makarating sa bayan ng Bato. Base kasi sa aming mga naunang pananaliksik, may isang nagngangalang Salvacion Bonina ang naninirahan sa nasabing bayan. Nung mga sandaling yon, walang imik si Vicky. Waring nagmumuni-muni sa mga maaring maganap, ilang oras na lang ang magdaraan. Nagpipray ako na sana makita ko sila. Kung sana buhay pa sila. Pasado alas 11 na ng umaga nung narating namin ang bayan ng Bato. Una naming tinungo ang tanggapan ng alkalde ng nasabing bayan. May information po kayo tungkol sa nanay ko, yung Salvacion Benamera po. Yung mga Binamera tsaka yung Munina, talagang taga-Pagatpatan yan, talagang taga-Coastal Barangay yan, San Isidro, Pagatpatan, Payak. Ako nakakasiguro ko na yung mga Binamera at Munina, Meron po. taga ron yan sa barangay na yon. Sa narinig, gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Vicky. Sapat na ang kumpirmasyong kanyang narinig mula sa kausap para magkaroon siya ng munting pagdiriwang. Wala na kaming sinayang pang sandali. Agad kaming nagpasama sa barangay Pagatpatan sa lugar kung saan di umano nakatira si Salvacion. Hindi namin inasahan na matarik at lubak-lubak na daan pala ang aming tatahakin. Ang hindi alam ni Vicky, nakapagsimula na ang aming grupo sa paghahanap sa kanyang ina. Dito sa kabundukan ng Pagatpatan namin natagpuan si Aling Salvacion, 70 years old. Sa kanyang edad, malakas pa rin ang matanda. At dito na namin nalaman ang tunay na dahilan kung bakit hindi na niya binalikan ang kanyang anak. May kuyang gaya kami na napatay kayo sa kapatid ko. O dahil naman kami pinabalik doon. Tangang iyon magpapa-eskwela siya sa kami nag-titiis ma'am. Pero sa dapit hapon ng kanyang buhay, puno pa rin ng pananabik si Aling Salvacion sa kanyang anak. Umaasang minsan isang araw, mapapatawad siya ng kanyang anak. Bukod niya nung kusang dahil yung magkunya sa paano. Na dahil man siya iwalat lumana. Kami, grabe pagtios. Ang pangarap ko ka, naku, yung sa Diyos na dahil man lamang mga kunya siya, tinda. Sa labis na pagkasabik, hindi na nagdalawang isip si Vicky na akyatin ang lugar kung saan maaring matagpuan ang kanyang ina. Tagaktak man ang pawis sa pag-akyat sa bundok, wala siyang pakialam. Ang mahalaga, muling makita ang taong kukumpleto sa kanya. Walang kamalay-malay si Aling Salvacion na ilang di pa na lamang ang layo nilang mag-ina sa isa't isa hanggang sa Lakang ba? Ano yung panahon pagka
Pani. Bakit po ako sinanap? Hindi kami magpunta doon. Ang tamalayo. Wala kami pira. Animoy telenovela, dagsa ang mga taong sumaksi sa pagkikita nilang mag-ina. At sa bawat himaymay na mga salitang pinakawalan ni Vicky, dama ang hinanakit ng ilang dekadang kilimkim. Yung gusto ko lang tanong sa kanya, bakit niya ako iniwan nung maliit pa ako? Ganun. Ang dahilan niya. Wala ni anumang salitang pinakawalan si Aling Salvacion. Tinanggap na lamang niya ang lahat ng mga pasaring ng kanyang anak. Dahil sa sa nanay ng mga kaibigan ko at saka ng guardian ko, pinagpayuhan nila akong hanapin daw kita. At kung intindihin ko na lang daw kung anong pagkakamaling nagawa mo sa akin. Pero sa huli, nanaig pa rin ang pagmamahal ng anak sa kanyang ina. Kaya po kita hinanap para gusto ko lang po sabihin sa'yo na mahal po kita. Napawi na ang lahat ng mga mapapait na alaala na naghiwalay sa mag-ina sa mahabang panahon. Unti-unti na rin naghihilom ang iniwang sugat ng nakaraan, lalo pat sabay na nilang haharapin ang mga panibagong yugto ng kanilang buhay. Yung pangungulila ko sa ina, kumpleto na ngayon kasi nandiyan na nga siya, nakita ko na. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.